maglaro, magsaya tayo. Halina tayo na mga batang bibo, sama-sama tayo maging batang bibo. Ibang-iba ang mga batang bibo, kaibigan, kalaro, kasabay sa kwento. Ibang-iba ang mga batang bibo, malusog, masigla ang katawan, malawak ang isipan, sama-sama tayong maging isa, dalawa, tatlo, batang bibo. Kumusta? Kumusta? Anong pangalan mo? Pangalan ko ay B. Ako naman si Bo. Kumusta? Kumusta? Ako si Ate Ann. Dito sa Bibolandia kami inyong samahan. Kumusta? Kamusta? May bago kong kaibigan. Benji, Nika. Kamusta po? Ano yung sinabi mo sa akin kanina? Parang naiinis ka sa kapatid mo? Huh? Di yata tama yun. Ate Ann! May bago akong kaibigan, si Benji. Benji, si Ate Ann. Kamusta ka, Benji? Kamusta po, Ate Ann? Ate Ann, naiinis po si Benji sa kapatid niyang si Kaloy. Ha? Bakit naman, Benji? Kasi mas magaling siya kumanta sa akin eh. Kaya, alam mo ba, Ate Ann, sa kaarawan ng lolo niya, hindi na siya sasamang kumanta kay Kaloy. Ganun ba? Benji, alam ko na. Makinig na lang kayo sa kwento na tampok natin ngayon sa Kwentong Bibo. Marami kang matututunan tungkol yan sa magkakapatid. Yan? Oo nga! Meron akong kwento, handa na ba kayo? Meron akong kwento, humanap na ng pwesto. Makinig, makinig, oras na ng Kwentong Bibo. Aminado si Nena. Mas magaling magsulat ang kuya niyang si Nono. Tuwing may paligsahan sa pagsusulat ng kwento, tula o awit sa eskwelahan, laging ito ang nananalo. Ang galing-galing talaga ng anak ko, sabi ng nanay nila habang nakayakap sa kuya Nono niya. Manang-mana yan sa ama, sabi ng tatay nila. Ako kaya? Kanino kaya ako nagmana? Sabi ni Nena sa sarili. Lagi na lang si Kuya Nono ang magaling. Kailan kaya ako hahangaan din? Isang araw, may nabasa si Nena na paligsahan sa pagbuo ng libro. Sasali ako! Sabi ni Nena. Kaya lang, hindi ako magaling magsulat ng kwento. Ano kayang ikuguhit ko? Binasa ni Nena ang patakaran sa pagsali. Pwede palang magkaibang tao ang magsulat ng kwento at guguhit nito. Alam ko na! Hiramin ko kaya ang isang kwento ni Kuya. Payag ako! Sagot ng kuya niya. Pero, kapag nanalo, hating kapatid, ha? Sige, payag ako! Sagot ni Nena. Iginuhit ni Nena ang kwento ng kuya niya tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang datu at ang alaga nitong buwaya. At pagdating ng araw ng patimpalak, nanalo ang magkapatid. Ang galing-galing naman ng anak ko. Yakap ng nanay niya. Manang-mana sa ama. Dagdag ng tatay niya. Teka, akala ko ba si Nono ang nagmana sa'yo? Sabi ng nanay niya. Sa akin naman nagmana itong si Nena, no? Tuwang-tuwa si Nena. Sa wakas, maipagmamalaki na rin siya ng magulang niya. Magkaiba pala ang talento nila ng Kuya Nono niya. Pero, pareho silang magaling. Mana sila sa mga magulang nila. Mga bata, nagustuhan niyo ba yung kwento natin? Talaga? Sige nga, ano yung paboritong bahagi niyo sa kwento natin? Maganda nga yun. Tatanungin ko naman si Nabi at Bo.
Di, Bo, anong nagustuhan niyo sa kwento natin? Ako po, ang nagustuhan ko dun, Ate Ann, yung nagtulong si Nena saka si Kuya Nono niya na gumawa ng isang libro. Ate Ann, gusto ko rin po yun. Oh, bakit hindi? Kayang-kaya mo yun. Ikaw naman, Bo, anong nagustuhan mo sa kwento natin? Gusto ko po yung nanalo silang magkapatid. Ang saya-saya. Ikaw naman, Benji, anong nagustuhan mo sa kwento natin? Nagustuhan ko po yung pinagsama ni Nena at Kuya Nono niya para makasali sa Patimpalak. Eh, pwedeng-pwede nyo rin yun gawin ng kapatid mong si Kaloy, ah. Tama si Ate Ann. Pero di ba sabi mo, yung kapatid mo, mas magaling sa'yo kumanta? Opo. Eh, ikaw, saan ka ba magaling? Ano yung talento mo? Mahilig po ako sumayaw. Ay, talaga? Talaga? Ako rin. Hindi. Sige nga, pakitaan mo nga kami. Yan. Naku. Oh, handa na ba? Oh. Ubo. Chug-chug. Oh. Chug-chug. Pakita mo nga sa mga kaibigan natin. Yan. Oh. Chug-chug. Ang galing na ni Benji. Grabe. Oh. May kindat ka pa, ha? Ang galing-galing mo naman pala. Ayun naman pala eh. Bakit hindi na lang magsama kayo ng kapatid mo sa palabas ng lola mo sa kaarawan niya? 'Di ba? Ikaw yung sasayaw, tapos siya yung kakanta. 'Di ba maganda yun? Tama. Ano? Gawin niyo yun. Maganda ba yun? Maganda ba yung ideya na yun? Di pa po namin nagagawa yun. Mukhang maganda yun. O, ba't hindi niyo subukan? Sige po, Ate Ann. Kakausapin ko po yung kapatid ko. Benji. Mga bata, nandito tayo ngayon sa bahay ng lohika. Dito natin matututuhan at makikilala ang iba't ibang hugis, bilang at kulay. Bilog tatsulok, parisukat parihaba. Mga hugis sa paligid, mahahanap mo kaya. Bilog tatsulok, parisukat parihaba. Mga hugis sa paligid, ang makita taya. Narito na ang bagong laro na inyong kagigiliwan. Ang anong bagay, anong kulay? Hulaan ng mga panauhin natin kung ano ang mga bagay na ilalarawan natin at kung anong kulay ang mga ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Bilog at tatalbog-talbog at kakulay ng itaas na bahagi ng watawat. Anong bagay? Anong kulay? Ay! Bilog, tatalbog-talbog. At kakulay ang itaas na bahagi ng watawat. Alam ko na yan. Bolang kulay bughaw. Tama! Walang kulay bughaw ang una nating pinahuhulaan. Eto na ang susunod. Malaking sasakyan. Palutang-lutang. Kakulay ang karagatan. Anong bagay? Anong kulay? Alam ko yan! Malaking sasakyan na palutang-lutang? Barko! 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 Barko yan! Tapos kakulay ng dagat? Barko na kulay bughaw! Tama ba? Tama rin si Bo! Barkong kulay bughaw ang sagot! At eto na ang huli! Tetsulok! Ang tuktok! Parihaba ang katawan! Ako ay sasakyang pangkalawakan! At kakulay ko ang kalangitan! Anong bagay? Anong kulay? Tatsulok na tuktok,
Pareha ba ang katawan? Sasakyang pangkalawakan ng rocket ship. Tapos, kakulay ng kalangitan. Alam ko na rin. Rocket ship na kulay bughaw. Rocket ship na kulay bughaw nga ang sagot! Dahil pare-pareho kayong nakahula ng ating tampok na bagay at kulay, lahat kayo tatanggap ng premyo! Hanggang sa susunod na, anong bagay, anong kulay? Ang tampok na kulay natin para sa araw na ito ay kulay bughaw. Ang kamiseta ay kulay bughaw. Ang pares ng tsinelas ay kulay bughaw. Ang payong ay kulay bughaw. Ang tampok na kulay natin para sa araw na ito ay bughaw. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, magbilang, magbilang, magbilang tayo. Isa pa, sabayan niyo ako. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Mga bata, nandito tayo ngayon sa bahay ng musika. Dito natin malalaman ang iba't ibang tunog, galaw, awit at sayaw. Mga bata, alam niyo ba ang tawag sa ibon na ito? Ito ang swan o sisne. Alam niyo ba yung galaw na ginagawa ng swan? Isipin niyo, mga swan tayo o sisne. Tuloy-tuloy at lumalangoy tayo. Langoy tayo parang nasa pond tayo, O, ayan. O, langoy tayo. Tuloy-tuloy. Malumanay. Ayan. Ang ganda ng galaw nyo, hindi ba? Pagkaganyan ang galaw, malumanay at tuloy-tuloy, sa musika ang tawag dyan ay legato. Kayo nga? Legato. Legato. O ngayon naman, alam niyo ba kung anong hayop to? Ito ang Kangaroo. kangaroo. Tama. Ito ay matatagpuan sa Australia. Alam niyo ba kung paano gumalaw ang kangaroo? Ganito, O mga bata, kayo rin. Tumalon kayo parang isang kangaroo. Maiksi at hiwa-hiwalay. Sunod kayo sa akin. Hop! Sa musika, kapag maiksi at hiwa-hiwalay ang mga daloy ng tono, ang tawag dyan ay staccato. Staccato. Staccato, tama. O mga bata, alam ko na, magpaparinig ako sa inyo ng mga musika. Iba't iba ha? Meron legato, meron din staccato. Ngayon kapag legato, yung tuloy-tuloy, malumanay, kikilos din tayo, gagalaw tayo na legato. Tapos kapag maiksi at hiwa-hiwalay, ang galaw naman natin ay staccato. Ganun, no? Staccato o legato? Ang tawag dito? Legato! Parang hangin, no?
Yan, alam nyo na sa musika, ang legato at staccato. Mga bata, nandito tayo ngayon sa bahay ng wika. Dito natin matututuhan, isulat at bigkasin ang mga titik, kung papaano bumuo ng mga salita, at alamin ang mga kahulugan nito. Bawat titik kilalanin, bawat tunog ay sabihin, pagsama-samahin, mga salita'y buuin, bawat salita'y sabihin, kahulugan ay alamin, pagsama-samahin, pangungusap unawain. Mga bata, para maintindihan natin ang dula sa Dulaang Bibo, kailangan natin pag-aralan ang mga sumusunod na salita. Biik ang tawag sa batang baboy. Ang lobo ay asong gubat na mabangis. Ang dayami ay uri ng damo. Halika na! Manood na tayo ng dula! Inihahandog ng Dulaang Bibo ang maikling dulang pinamagatang ang tatlong biik at ang lobo. Gaganap bilang mga biik, sina B, Bo, at ako. Gaganap naman bilang matabang lobo si Kuya JK. Mas maganda yung gawa sa bato, di ba? Ay, naku! Mas maganda yung gawa sa kahoy! Mas maganda yung gawa sa dayami, di ba? Mahilig magtalo at mag-inggitan ang tatlong magkakapatid na biik. Mas maganda yung gawa sa dayami! Dayami! Bato! 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 Dayami! Mas maganda yung gawa sa kahoy! Mas maganda yung gawa sa dayami, di ba? Sandali! Sandali! Ang iingay ninyo! Ha, hindi kayo kailangan magtalo. May kanya-kanyang ganda at silbi ang bawat bahay ninyo. Talaga po? Ha? Oo! Yang bahay mong gawa sa dayami. Diyan kayo pwedeng manatili pag matindi ang sikat ng araw. Mahangin dyan. Eto namang bahay ko. Kapag umuulan, dyan naman magandang manatili sa bahay mong gawa sa kahoy. Pasko dyan. Eh, paano naman yung sa akin gawa sa bato? Para saan naman yun? Yung bahay mong bato, matibay yan. Dyan naman kayo magandang magtago kapag dumating na ang lobo. Lobo! 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 Oo nga, no? Ako pala ang lobo. Lobo! Ang dami nating natutuhan, no? Ano kaya yung pinaka-nagustuhan nyo ngayong araw na to na ginawa natin? Ay, gusto ko, Ate Ann, yung gumanap tayong tatlo bilang biik. Ano po? Gusto ko po yung gumalaw na parang kangaroo. Oo nga, galing yan. Ay, naku, Ate Ann, oras na po para magpaalam. Kaya mo yan. Makikita naman tayo uli sa susunod na Sabado. Tama ka! Pero, bago yan, magpaalam muna tayo sa ating mga kaibigan.